Nag-umpisang mas lumakas pa ang defense cooperation ng Pilipinas at Japan nitong mga nakalipas na taon dahil sa agresibong galaw ng China, na kung saan naging malaking banta ang patuloy na panghihimasok ng Chinese vessels, pati na rin ang kanilang mga aircraft sa teritoryo ng dalawang bansa. Kaya noong taong 2023, naging usap-usapan ang pag-export ng iba't ibang Japanese weapons sa Pilipinas, pati na rin ang kanilang mga second-hand na equipment tulad na lang ng Type 74 main battle tanks para sa Philippine Army na magiging malaking tulong sa coastal defense ng bansa, pati na rin sa mga operasyon laban sa lokal na rebelde, pati na rin ang kanilang mga combat utility helicopters na para pa din sa ating army dahil iilan lamang ang kanilang mga aircraft sa ngayon at nakikigamit lamang sila ng mga Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force. Kasama din sa pinag-uusapan noon ay ang mga air defense system mula sa Japan na kailangan din sa ngayon ng bansa, lalo na't nasa iilan pa lamang ang mga nabiling air defense system ng Philippine Air Force mula sa bansang Israel at kulang pa talaga upang maprotektahan ang airspace ng ating bansa. Ngunit sa balita nitong buwan lamang, mukhang hindi pa prioridad ng hukbong sandatahan na kunin ang mga tangke, aircraft at air defense system ng Japan matapos ibinalitang ang itatransfer ng mga assets para sa Pilipinas ay ang nasa 6 na Abukuma-class destroyer escorts ng Japanese Navy matapos magkasundo ang dalawang bansa sa kanilang bilateral meeting nitong Hunyo lamang. Nagpunta na rin ang mga opisyalis ng Pilipinas sa Japan upang tignan ang kondisyon ng mga naturang warships at inaasahang papasa din ito sa ating Philippine Navy dahil marami pang mas lumang warship sa kanilang armada tulad na lang ng Pohang-class corvette. May haba ng nasa 109 meters ang Abukuma-class at full load na bigat na nasa 2,550 tons, kaya halos magkasing laki ito sa ating mga Rizal-class frigates, ngunit hindi naman ito magpapahuli pagdating sa armas at mga equipment. Sophisticated din ang warship na ito dahil ito ang isa sa pinakaunang vessels ng Japan na mayroong stealth capabilities o mahirap ma-detect ng radar at kumpleto ito sa iba't ibang armas, lalo na para sa anti-submarine warfare. Armado ito ng 2 triple torpedo launchers tulad sa ating mga bagong warships na panlaban sa mga underwater vessels tulad ng submarine, isang ASROC octuple launcher na kayang magdala ng 8 anti-submarine missiles, at kung masasama nga ito ay unang beses magkakaroon nito ang Philippine Navy dahil ilang bansa na lang ang gumagamit ng ganitong klaseng weapon system. Armado din ito ng 8 Harpoon missiles bilang anti-ship weapon ito na kung saan may range ng nasa 150 kilometers at isang Phalanx 20mm close-in weapon system o CWIS bilang last line of defense nito na kalimitan nating nakikita sa mga warships ng US Navy. Ngunit base sa ating mga nakalap na impormasyon, may tsansang hindi kasama ang mga armas nito sa itatransfer ng Japan sa Pilipinas dahil ipinagbabawal ng konstitusyon ng Japan ang pag-transfer ng offensive weapons tulad na lang ng mga missiles at iba pang mga armas nito, kaya inaasahang kailangang pangbilhan ng bagong mga armas ang itatransfer na warships ng Japan. Ngunit nagsabi naman ang Japanese government na handa nilang tulungan na ma-upgrade ang mga Abukuma-class ng mga bagong radars at iba't ibang weapon systems, pati na rin ang budget para sa pag-upgrade ng naturang warships. Kung kaya nga ng Pilipinas na ma-maintain at i-upgrade ang mga 50 taon na mga Del Pilar-class offshore patrol vessels, ay paniguradong kaya din nila ito gawin sa mga Abukuma-class at nakahanda namang tumulong ang Japanese government. Kung mayroong budget ay pwedeng palitan ang mga Harpoon missiles ng mga bagong Sea-Star anti-ship missiles mula sa South Korea na nakakabit sa ating mga Rizal frigates at ikakabit sa mga bagong Miguel Malvar frigates. At kapag hindi nasama sa transfer ang mga Phalanx CWIS, ay papalitan ito ng mga Aselsan Gokdenez na mas moderno at mas capable na klase ng weapon.
Sa ngayon, naghihintay pa tayo ng update sa transfer na ito at umaasa tayong mangyayari ito sa lalong madaling panahon.